Sa puntong ito, makakausap natin si Teresita Angsi, ang founding president ng Kaisa para sa Kaunlaran Incorporated na isang Chinese-Filipino organization. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali naman sa inyo, Rafi. Opo, ano pong reaksyon nyo dun sa sinasabi ng ilan na nakababahala na raw yung pagtaas ng bilang ng mga Chinese workers dito po sa Pilipinas? Siguro, i-separate natin yung legal saka sa illegal. Opo. Yung legal kasi may mga investors, siyempre kailangan nila yung technical people nila, yung marunong mag-Chinese and everything. Pero nakakabahala more doon sa illegal, lalo na doon sa illegal gambling. Sa ngayon, may malaking nababalita kasi sa mga Chinese papers, may malaking crackdown ang Chinese government yan sa mga illegal gambling na yan. So maraming nara-round up. Yung mga nahuhuli dito, nakukuha nila yung mga computer at mga USB, nahuhuli nila ngayon sa China kung sino yung mga pasimuno nito. No? Kaya magandang development to. Hopefully, baka naman kasi pinag-usapan nila ni Xi Jinping in private, no? Kasi narinig ko talagang pag-uusapan yan. Kasi napakalala na talaga nung illegal gambling. Saka sa dami nila, di ba? At yung hindi lang yon, yung illegal gambling, tapos yung lahat ng mga illegal na krimen na nagiging bunga nitong pagiging illegal nila. Since illegal sila, syempre, ang pupuntahan silang mga gawain, illegal din. Opo. Sa inyo pong monitoring, gaano po kaya kadami itong mga illegal na nagtatrabaho dito, lalo na po sa binabanggit nyo ang gambling industry? Parang hindi ko naman ma-realize na merong 200,000. Siguro 100,000, no? Pero kahit na sabihin mong 50,000 lang yan, marami pa rin, no? Siguro, legal and illegal, siguro the total number would be about 100,000 or at most 150 siguro, no? Ang hirap sa atin kasi walang accurate figure ang ating immigration dahil yun na nga, no? Illegally stay sila afterwards. Sa datos po kasi ng DOLE, sinasabi nila 52,000 yung Chinese nationals na pumasok sa Pilipinas bilang turista at nabigyan po ng Alien Employment Permit o yung AEP. So yung bilang na ito, binabanggit nyo nga, posible kayong mas marami pa rito yung illegal na pumasok at illegal na nagtatrabaho sa bansa. Doon sa isang forum namin with DOLE, sinabi nila the legal is about 50,000, ano? Pero doon din, kahit na sila, sinabi nila, they believe that the total would be 3 times that. Kasi ang immigration mismo, nagbibigay din ng special working permit. Hindi lang yan. Meron tayo ngayon tinatawag nilang visa upon arrival. Hindi mo monitor ng Philippine Embassy yan, di ba? Kasi kung doon kayo humingi ng visa sa Philippine Embassy, mamomonitor nila ilan yung kumuha ng visa, ilan yung umuwi. Pero visa upon arrival, dapat tourist lang talaga yon, pero hindi. Tourist nga, tapos hindi naman uuwi. So magiging illegal. Sa palagay niyo po ba, may sapat na monitoring ang pamahalaan para sa mga ganitong kaso or napapabayaan talaga or pinapabayaan talaga na yung mga kumuha ng tourist visa? Kulang talaga. Kasi kami, as anti-crime advocate, yung Movement for Restoration of Peace and Order, ang nababahala kami dun sa mga krimen. Kasi illegal sila. So, ilan yan? Kidnapping, extortion, torture. Tapos, yung nito nakarang araw pa po, may murder pa. Murder. Yung mga binubungan na tapos, kung desperado sila at ginamit sila ng sindikato, magiging drugs courier pa. Di ba dati yung drugs laboratory, lahat ng nahuhuli, mga bata pa, mga nagtatrabaho, mga factory workers na Chinese, bata pa. Yan, napilitan yan dahil sa illegal gambling. So wala silang magawa, wala silang matakbuhan. Kundi pumasok kahit doon sa illegal drug trade. So ang sinasabi po nyo rito, magsisimula sa illegal work pero nagbabranch out sa iba pang illegal activities na posibleng mas malaking sakit sa ulo ng mga otoridad. Kasi talagang magiging desperado, no? Ilan yung nag-suicide dahil natalo sa illegal gambling na yan. Ilan yung extortion na bankrupt yung sarili nilang pamilya dahil ang ransom doon sa China pababayarin. Ipapakita sa video na
talagang tinotorture. Meron kaming na-rescue na binuhusan talaga ng kumukulong tubig yung paa. Meron dyan, makita mo nilabas sa airport na sa media yan, natali yung dalawang paa dahil binali nga ng mga gamblers dahil hindi sila makabayad. No? Bukod so po sa maraming ganyang nangyayari. Bukod po sa mga krimeng na nabanggit ninyo, yung epekto po sa mga Pilipinong manggagawa, meron po ba kasi nabanggit nyo, karamihan naman dito ay nagtatrabaho sa games or illegal gambling? Hindi masyado yung sa manggagawa. No? Ang meron sa manggagawa, yung mga yung talagang like yung construction workers. Nakikita na rin namin yan. Ano? Dahil mas mabilis talaga sila at mas efficient. Pero unfair yun dahil mayroon tayong sarili nating construction workers. No? Dapat sa mga construction project, Filipino workers dapat. Sa monitoring nyo po ba, dumadami lalo yung mga construction workers na Chinese? May mga pili kasi kang nakikita na mga like yung mga building na tinatayo. Chinese construction workers na nakikita namin. But I don't know kung merong permit yan o wala. No? Hindi naman namin natanong yung mga construction workers. At pag tinanong mo yung foreman, sabi, kasama daw dun talaga sa contract yun na the owner of the building will have to get the permit, no? Yung mga kakulang permit. So, maaari yan, mga legal naman, ano? And we benefit from that kasi nga meron silang ganong skills, no? Nagbibiruan nga kami sana i-hire natin yung mga road construction nila kasi nagagawa nila 24 hours gumawa ng 100 kilometro. Tao nang binibilang, di ba? Meron mo bang tinutulong inyong organisasyon na sa problemang ito dahil nabanggit nyo nga, sari-saring problema na yung idinidulot nung pagdagsa dito ng mga Chinese workers. At to some extent, meron ng nakikita tayo sa social media ng mga anti-Chinese sentiment dahil dito. Hindi lang yan, no? Yung corruption na tinubungan yan. Kasi ang ating immigration, masipag. Magre-raid sila, let's say magre-raid sila ng isang mall. Huhulihin nila lahat hulok Chinese workers. Whether you have legitimate legal papers or not, huhulihin ka. At Biyernes ng hapon, so makukulong ka Sabado, Linggo, unless magbayad ka na lang. Sabi mo, legal yung paper ko. Ito, pinakita niya. Pero makukulong ka kasi wala pang, may proseso yan bago ka pakawalan. Di magbayad ka na lang. So yung mga corruption na yan, pinapayaman natin. Imbes na isolve nila yung problema na huhulihin yung mga illegal, pinagpeperahan pa. So maraming mga ganyan problem yun sa pwede kayo makipag-coordinate sa anti-kidnapping group. Kung ilan yung kidnap victims na ni-rescue namin, no? Kami tumutulong lang doon sa mga victims. Like victims ang kidnapping na nalaman namin na kinidnap na sa basement, gano'n, i-rescue mo, no? Oo nga po, marami-rami na po kami na-cover na ganyan na ang pinagmulan ay pagkatalo lamang sa sugal. Pero makuha ko na rin po yung pagkakataon para hingin niya naman yung assessment po ninyo sa pagbisita dito sa bansa ni Chinese President Xi Jinping. Nabanggit nyo kanina, isa sa mga posible na pag-usapan ay yung issue nitong mga workers dito sa Chinese workers dito po sa bansa. Overall, maganda talaga yung resulta kasi na-open yung channels of communication, ano? Na pag-usapan natin yung mga problema, harapin natin yung problema kaysa magsuntukan tayo, di ba? Mas maganda na pag-usapan tayo at magkamayan tayo. Dahil yung mga problema, hindi naman masosolve kung hindi natin haharapin. Ang sovereignty, tayo talaga, hindi natin pwedeng isurrender. Ang Pilipino, hindi isusurrender ang sovereignty. Pakita naman yung panahon ng Kastila, panahon ng Hapon, panahon ng Amerikano, hindi natin isusurrender ang ating sovereignty. Ganon din ang China. Hindi rin nila isusurrender ang kanilang sovereignty. So anong gusto? Magigera tayo, which we don't want to happen. Kaya maganda na mag-open talaga yung channels of communication at isolve yung problem sa drugs, sa illegal gambling, mga illegal workers, maraming mga samot-saring mga problema. No? Panghuli na lamang po. Hindi lang sa ekonomiya tayo nakatuon, kundi sa mga social problems din. Panghuli na lamang po at mabilis lamang na reaction from you.
meron ho ba kayo talaga nararamdaman, pahapyawan ko na ito kanina, meron ba kayo nararamdaman na anti-Chinese sentiment dahil sa mga isyong ito, yung pagdagsa ng mga Chinese workers, yung issue sa agawan sa West Philippine Sea, meron ho ba kayo nararamdaman ganito? Sa amin talaga hindi, no? Kasi kilala naman nila kami talaga. Our blood may be Chinese, but our roots are here in Philippine soil, no? Dito kami pinanganak, dito kami lumaki, wala naman kami kakilala sa China. So talagang nandito, ito ang aming bayan, mahal namin ang Pilipinas. At dito rin kami ang mamatay ng dahil sa iyo. Dinidibdib namin yon, ano? Kaya wag naman nila kasi na i-generalize yung mga problemang ganyan, like the illegal workers. Employer-employee problem niya, huwag nilang gawing racial problem, no? Huwag nilang palalain dahil nagiging racist, ano? Ang Pilipinas is a very Christian and tolerant country. Wala dapat ang racism sa ilalim ng ating pamumuno. So kung meron pong issue, mag-stick na lamang po doon at hindi na, kumbaga, lumayo pa doon sa issue na pinag-uusapan. Oo, huwag nilang gawing racial problem. Marami yung Chinese, bakit hindi nila sabi marami rin Korean, marami rin iba't ibang mga foreigners, no? May nagkamali na employer, hindi na bayaran ng gusto. He's a bad employer. He's not a bad Chinese. He's a bad employer. So mga problema na ganyan, wag sana natin gawing racial issue. Okay, malinaw po. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi sa Balitang Hali. Maraming salamat din po. Maraming po salamat. Salamat po si Teresita Angsi, ang founding president ng Kaisa para sa Kaunlaran Incorporated.